kayo po ay mayroong mga Biblia, ay kayo po ay magkipagbukas po sa akin dyan sa pangalawang Timoteo, chapter 3, verse 14 hanggang 15. At ang sabi po dito, kung inyong po susundan, pangalawang Timoteo, yan, chapter 3, verses 14 and 15. Ang sabi po dyan, sabi po sa English, "But as for you, continue in the truth that you were taught and firmly believe, you know who your teachers were." Sa 15, "And you remember that ever since you were a child, you have known the Holy Scriptures, which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith in Jesus Christ." Sabi po sa Tagalog na Biblia, "Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniwalaan, sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata ay alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus." So pagpalain po tayong lahat sa pagkabasa po ng kanyang salita. Tayo po ngayon ay manalangin. Panginoon, minsan pa po sa oras pong ito, patuloy po kaming lumalapit po sa iyo upang idulog ang aming mga sarili, ihingi ng tawad anumang mga aming kagamulan, kakulangan. Nais po namin, Panginoon, na maranasan ang iyong presensya sa aming pakikinig. Kumilos ka po sa buhay namin. Alisin mo po lahat ng mga hadlang sa aming paningin, sa aming pandinig, sa aming puso, higit sa lahat. Alisin mo po lahat ng mga bara, mga negatibong kaisipan, negatibong pananaw na nagbibigay sa amin ng pag-alinlangan upang hindi namin maranasan ang iyong pagkilos sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, mahayag ka nawa sa buhay namin. Ganun din po, Diyos, sa aming pag-aaral ngayon, ay bigyan mo po ako ng iyong karunungan. Patalasin mo ang aking kaisipan at pataglay mo ang Espiritu mo na sa bawat limaymay ng mga salita mo, ang Espiritu mo ang mangusap sa bawat sa amin at kumilos sa aming kalagitnaan. Salamat po, Ama, ang lahat ng ito'y binabalik ko po sa iyo sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po na anak ng Diyos, magsabi po ng Amen. Praise God. So palakpakan po natin ang Diyos na buhay at katulad po ng binasa po natin ay ang ating po ngayon na mensahe ay amin po itong pinamagatan na unshakable trust and loyalty to God despite life's trials. So ito po ay matatagpuan natin sa 2 Timothy chapter 3 verses 14 and 15. So dito po ay patuloy po na pinapaunawa po na sa atin ni Pablo na ang kanyang salita ay dapat nating panghawakan. We must hold firmly to the teachings we have learned. So patuloy daw po tayong manangan o panghawakan natin ang mga turo na ating natutunan at alalahanin natin yung ating yung mga ugat na salita ng Diyos na ating napag-aralan na kung saan ito yung maggagabay sa atin at magdadala sa atin sa ating tunay na kaligtasan. So we must share the integrity of our teachers. So sino ba yung ating guro? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? And we are just an instrument to deliver us the message of every scripture. So lagi nating tatandaan na sa buhay nito ay lagi nating titingnan na kung hindi sa Panginoon, kung wala siya sa buhay natin, ay wala po tayong matututunan spiritually. So kung papansinin po natin ang salita ng Diyos, ay nakasaad po dito na kung saan si Timoteo, kilala niyo ba si Timoteo? Siya ay isang co-worker ni Paul. Noong panahon na yun, dinisciple siya ni Paul. So bago pa si Timoteo naging faithful na manggagawa ng Panginoon or servant ng ating Panginoong Jesucristo, at siya ay kasama ni Paul. So, hindi naman limit sa kanya o sa ating lahat na siya ay nagpasimula sa pagiging bata. Amen po ba?
He was first a child who had been taught the scriptures from infancy. So, ibig sabihin, bago si Timothy naging tapat na lingkod ng Panginoong Jesucristo, ay nagpasimula din siya sa pagiging kabataan. Sa pagiging bata na kung saan, bata pa lamang siya, ay naturuan na siya ng salita ng Diyos. At sabi nga, the seed of faith planted by his grandmother Louise and his mother Eunice eventually bore not only in Timothy's life but also in the lives of many whom God reached through him. So ibig sabihin, yung pananampalataya na natanim sa kanya ng kanyang lola na si Luis at ng kanyang ina na si Eunice, ito po ay nagbunga, hindi lang sa buhay niya, bagkus sa lahat na may buhay na naabot niya, na ginamit siya ng Panginoon sa pamamagitan ng pagtuturo ni Timothy. So, ibig sabihin, nagkaroon ito ng pananampalataya. So, minsan, madaling isipin na ang, di ba, katulad ng children ministry, madaling sabihin nito na ito ay simple lang na inalagaan natin yung mga kabataan habang yung kanilang mga magulang ay nasa pakikinig ng salita ng Diyos dito sa kongregasyon. Pero, alam niyo po ba, na yung pagpasimula natin sa pagtuturo sa mga kabataang ito ay hindi po ito nalilingid sa mata ng Diyos. So, lahat po yan ay paglilingkod. So, ang bawat, yung mga Bible story, yung mga memory verse, yung mga bawat task na pinapagawa sa kanila ng kanilang mga guro, ito po ay pang walang hanggang halagas para sa kanila. Kaya alam niyo po ba na ang ating mga bata, kung ating pong tinuturuan niya ng mas maaga, at hinuhukog natin kung ano yung ginagawang paglilingkod natin, itinuturo natin sa kanila, pagdating po ng takdang panahon na sa kanila ng henerasyon na lumalaki na sila, sila na yung susunod sa ating mga yapak. Amen po? Kaya yung ating mga kabataan, huwag nating hayaan, lalo na yung mga bata talaga na from 3 years old hanggang 7 or 8, yan, dapat nandun yan sa kids ministry. Dapat meron na silang nagagawa. Dapat sila ay papunta na sa pagiging leader doon sa mga kids, sa mga kabataan. So tayo mismo mga magulang, dapat natin yan na tinuturo na sa kanila. Kaya nga sabi nga, napakahalaga para sa atin na tapnan natin sila ng karunungan habang sila ay bata pa. Karunungan na nagmumula sa Diyos. Hindi lang yung pupunta ka dito, nakatingin. Hindi lang yung purpose mo para alalayan mo yung magulang mo. Hindi lang yung purpose mo para alalayan na maglakad sila. Kundi ang purpose mo dito, dapat natututo ka rin ng karunungan na mula sa Diyos. Amen po ba? Kasi sayang ng panahon. Kung yung ipinupunta mo lang dito, naupo ka lang, wala kang matututunan, wala kang nagagawa, wala kang ipapamuhay sa tinuturo sa'yo, useless na yung buhay mo. Walang pakinabang sa'yo ang Diyos. Hindi yung ang kabaliktaran, dapat pumupunta ka dito, sa bawat punta nyo dito sa loob ng simbahan, mayroon kayong napapakinggan, mayroong salita ng Diyos na napaplant sa puso natin, nang sa ganun, ito ay nagkakaroon ng ugat at tumutubo ito ng pananampalataya na nagdadala sa atin para tayo mapunta sa tunay na daan ng kaligtasan. Amen po ba? We must lead them to know God, to love God, and walk with God. So dapat yun yung goal ng bilang isang magulang mula sa mga kabataan natin na dinadala natin, i-goal natin sila na makilala ang Diyos. Huwag lang yung focus nila, kaya sila pumupunta dito dahil sumasama lang sa nanay, sumasama sa ate. Ang purpose ng pagpunta nila dito, dapat makilala nila ang Diyos, matuto silang magmahal sa Diyos, at lumakad sila na kasama ang Diyos. Amen po ba? Nang sa ganon, hindi sila nagkakaroon na bakit mayroong mga rebelding mga kabataan ngayon? Dahil walang magulang na nag-guide sa kanila. Hindi sila na i-guide sa tama. Amen po ba? Kasi kung magulang nila
dyan sa tama, nakasama ang Panginoon, siguro hindi sila naging rebellious. Amen po? The purpose of teaching us the Word of God is not merely to raise people who know Bible stories, but to help raise a generation of believers or leaders that reflects the character of Christ whenever God places them. So, ibig sabihin, yung layunin po upang para tayo turuan ng salita ng Diyos, hindi lang para mag-raise tayo ng people, ng mga tao, para tayo'y dumami, para makakilala, malaman yung mga Bible story sa Biblia, kundi bagkos magre-raise tayo ng isang henerasyon na isang mananampalataya papunta sa pagiging tagapanguna or pagiging leader na magre-reflect sa kanila ang karakter ng ating Panginoong Hesus kahit saan man sila dalhin na lugar. Amen po ba? Yun dapat yung ating natututunan doon. So hindi lang tayo nagpapadami, kundi tinuturuan natin sila na matuto, na maging mananampalataya at pagdating ng panahon, maging leader sila na makita sa kanila na nagre-reflect na sa kanila yung karakter ng ating Panginoon. Kahit saan man sila dalhin, hindi sila mabubuyo, hindi sila mapapahamak dahil ang nagre-reflect sa kanya hindi yung character of rebellious, kundi character of Jesus Christ. Amen po? For the world does not merely need capable and successful people. So, lagi natin tatandaan na ang mundo, hindi lang sila nangangailangan ngayon ng mga may kakayanan o mga tagumpay na tao. Higit sa lahat, tayo ngayon sa mundong ito, nangangailangan tayo ng mga mananampalataya o mayroong takot sa Diyos na mga magulang. Amen po ba? Nangangailangan tayo ng mga tapat na mga liderato. Amen po ba? Tapat na tagapamuno, tagapanguna. Amen po ba? Nangangailangan tayo ng mga guro na mayroong compassion. Amen? Kasi kahit na hindi ka tinawag na pagiging guro, yung pagiging life coach nyo, alam nyo ba yun? Yung pagiging pagtuturo nyo sa Bible study, ibig sabihin, tagapagturo kayo. Ngayon, yung inyong pagtuturo, sabayan nyo yun ng compassion. Amen po? Bakit? Kapag mayroong kasamang compassion, may natututo, may natuturuan, may nababago. Amen? Alam niyo po, siguro nga sa buhay namin ni tatay, kung hindi namin na kasama sa aming paglilingkod yung compassion or yung passion at yung fire, siguro lahat tayo walang natututo. Amen po? Kasi parang kung titingnan natin, bakit parang pagod ang isip, pagod yung physical, pagod yung spiritual na pakipagbaka sa mga pinagdadaanan. So, kumbaga kung titingin tayo doon sa sitwasyon na nakikita natin, parang gusto rin ipahinga. Gusto rin magpahinga, nangailangan din kami ng pahinga. Pero alam niyo po ba kung ano yung nag-uumapaw sa amin? Yung passion at yung conviction. O bakit hindi? Bakit wala kayong mentoring ngayon? So, di ba? So, para sa akin, parang nahihinayang po talaga ako sa oras na masasayang natin. Kahit pa sabihin natin na 1.5 oras lang tayo dito, 1.5 oras lang kayo dito, pero malaki pa rin po ang panghihinayang ko doon. Kaya kahit na pagod ang isip, pagod ang physical, talagang nagsisikap po ako na mag-aral na meron akong maibabahagi sa inyo upang meron kayong matutunan ngayong gabi. Amen po? So, nangangailangan tayo ng mga professionals na mayroong integridad. Alam niyo po ba, I'm praising God for the opportunity sa atin ng mga nakaraang Miyerkules. Alam niyo po ba yung tinuro natin yung about Ephesians 4:3 na unity in spirit. So, lagi pong ibinabalik ng Facebook yun sa ngayon. At isa daw po yun sa pinakamataas po na antas natin na natin sa ating content. So, tinignan ko, inano ko talaga, wala lang siyang ratings. Zero balance tayo. It's because hindi naman siya, wala siyang hindi siya wala siyang tawag doon, yung kumikita ba. So, pero salamat sa Panginoon
kaya purely tayo na religious. So, sa ganun na yan, ibig sabihin, kapag lagi piniplay ng Facebook, marami po yung nakakapanood, marami yung nagsishare. Kaya lagi natin isi-share yung mga messages natin. So, hindi naman tayo nag-gugol na maging sikat tayo, kundi yung salita ng Diyos na ipinapangaral natin, yun yung pinapasikat natin, yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya, yun po. Kung napapansin nyo, yung naka-block ako, nakikita nyo, lagi po yun na piniplay po ng Facebook ngayon. So kahit po na weeks na yung nakaraan, naka-play pa rin siya. At kung tinignan nyo yung nakakapanood, 200 plus views. So, praise God. Dahil hindi po tayo yung nagiging sikat doon, kundi yung salita ng Diyos. Amen. Kaya, lagi natin tatandaan na sa bawat pagtayo natin, lagi natin i-acknowledge na hindi tayo tumatayo para mahayag yung ating buhay, kundi mahayag si Lord sa buhay natin. So, ginagamit lamang tayo. Amen. Praise the Lord. So, hindi natin alam niyo po ba, ang Panginoon ay nangangailangan ngayon ng mga tapat na maglilingkod sa Kanya. So, ang mundo rin natin ngayon nangangailangan din yan ng mga kababaihan, mga kalalakihan na kung saan ang puso ay kasama siya, kasama si Lord. So, anin man natin na lumaki man yung ating pinag-aralan kung wala naman si Lord sa buhay natin. So, useless din yun. So, hindi natin alam kung sino sa mga tinuturuan natin sa ngayon na magagamitin ng Diyos sa mga darating na taon o panahon. Alin, kung isang beses, yung pala yung tinuturuan pala natin, nakita natin, nagtuturo na rin ng Bible study. Amen po? So, hindi po yan imposible sa gagawin ng Diyos sa atin. So, the child learning to pray today may one day lead a family closer to Christ. The people learning to love God's Word today may become a faithful servant, a wise leader, or a powerful witness for the gospel tomorrow. Yan, yung mga tinuturuan nating mga tao ngayon para sila'y matutong magmahal sa Diyos, matutong magsasalita ng Diyos, sila man din ay nagiging tagapaglingkod, nagiging wise din silang tagapanguna at makapangyarihan na witness ng gospel ng Panginoon. Amen po? Kaya hindi natin alam kung ano yung plano ng Panginoon sa bawat pagkilos natin ay paglingkod. Sabi nga, it's a matter of decisioning. And through God's faithfulness, those seeds may bear fruit for beyond what we can see today. So, sa pamagitan po ng katapatan ng Diyos, lahat na binhi na itinatanim natin, lahat iyan ay magdadala ng bunga na hindi natin inaasahan na makikita natin sa kinabukasan ng ating mga tinuturuan. For the seeds of faith planted in the child's heart today may one day become a testimony of God's faithfulness for generations in the time to come. So lahat na pananampalataya na tinatanim natin sa mga bata, ngayon pa lang sa kanilang puso, isang araw, sila man din ay nagiging tagapagpatotoo sa kabutihan ng Diyos para sa isang henerasyon na parating. Kasi alam niyo po ba, yung mga kabataan natin ngayon, iyan na yung mga henerasyon na papalit sa inyo. Kasi hindi tayo forever na malakas. Pero hindi rason na mahina na tayo, hindi na tayo pwedeng maglingkod. Amen po? So kahit na mahina na tayo, kailangan, mayroon nga 87 years old, ang dami niyang cell group. Kulang-kulang 100 ang cell group niya. Totoo po yun. So, dahil nga sa kanyang kasigasigan, sa ginawa ng Panginoon sa buhay niya, so naging powerful yung kanyang testimony. Kaya marami siyang nawin. So, lagi po nating tatandaan, ang mga susunod na henerasyon ay hindi ito nahububog ng magdamagan lang. Lagi natin tatandaan, kahit yung mga anak natin, yung mga mahal natin sa pamilya, yung ating asawa, yung ating mga anak, hindi lamang iyan nahuhubog sa isang hubugan lang. Amen po ba?
It shaped the Word of God at a time. So, ibig sabihin, bawat oras dapat hinuhubog natin sila, one prayer at a time. Hindi natin pwedeng madaliin, one lesson at a time. Amen. Sabi nga, habang ang mundo ay abala sa paghubog ng isip at values sa mga bata, may pribilehiyo din tayo na magtanim sa kanilang puso ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi kung mapapansin natin, lalo na yung ating mga anak ngayon na mga nag-aaral, kung mapapansin natin, tinuturuan naman sila ng salita ng Diyos, pero kailangan nilang makisalamuha pa rin sa mundo na kanilang ginagalawan. Amen. So, kaya nga, lagi nating paalalahanan. Mga anak natin, lalo na sa panahon ngayon, lagi nating paalalahanan na kahit na sila ay nasa pakikisalamuha sa sanlibutan, dapat huwag nilang kalimutan na sila ay ipinanganak na may hininga ng Diyos. Amen. So yun yung ating pribilehiyo na may turo sa kanila. Katulad ng sabi sa Kawikaan chapter 22 verse 6, na ituro natin sa bata ang dapat nating na dapat nilang lakaran, at hanggang sa paglaki, di nila ito makakalimutan. Amen. So, nakita natin dito sa buhay ni Timothy na bata pa siya, naturuan na siya. Kaya nga siya naging faithful na servant ng Panginoon at naging co-worker ni Paul eh. Kasi batang-bata pa lang siya, yung lola niya, born again na, si Lola Luis, at yung kanyang si Nanay Eunice. Amen ba? Meron ba dito mga Lola Luis? Meron ba? Siyempre mayroon dyan yung mga lola. Tayo yun, yung mga lola. Kaya yung mga lola na hindi po masyadong concern sa kanilang mga apo, dapat i-concern natin yung ating mga apo. Amen po ba? Amen. So, katulad ng aming apo, dito na siya natuto na mag-pray. Hindi siya umaalis, hindi siya nagpapa-pray. So, di ba? So, kung walang paghuhubog, hindi naman matututo. O, di ba? Mga kabataan na yan, kinikilala nila na may kapangyarihan ng prayer. Kaya kapag may sakit, punta ako sa church, magpapapray ako kina daddy at kina mami. Kasi naniniwala sila na may power yung prayer. Nagpapagaling. Amen? So, dapat tayo yung mag-shape sa ating mga apo, sa ating mga kapatid, sa ating mga anak. Amen po? Yan. So, lagi natin, huwag natin kalilimutan yan. Kasi, ang buhay ngayon ay talagang nangailangan talaga ng gabay. Lalo na yung ating mga kabataan, nangailangan ng gabay natin. Amen po? So, huwag niyong hayaan na yung mga anak nyo ay naging tahimik sa isang tabi. Alam niyo po, sa amin, mga anak namin, kapag hindi kumikibo, ay kinukulit ko yan. Ang sinabi, anong problema? Stress sa school. Kasi kung dito lang sa amin, wala naman silang dapat ika-stress. Oo, hindi kami mayaman, pero mayaman kami sa pananampalataya. So dapat ganun din kayo. Lagi natin na ipamukha sa kanila na bagamat hindi naman tayo mayaman, wala tayong mga tinatangkilik na maraming bagay, pero lahat na mayroon si Kristo, mayroon tayo. So, ang kailangan lang natin ang makontento. Amen. So, yun yung turuan natin yung ating mga anak na maging kontento sa kung ano yung kinagis na nilang buhay na ang kanilang magulang naglilingkod kay Kristo. Amen. Kaya napakabuti po ng Panginoon na sa ating panahon ngayon ay hindi na tayo nagiging ignorante. Kung mapapansin natin, tatanungin ko kayo, may natutunan po ba kayo sa ating mga pagtuturo? Kasi kung wala tayong natututunan, what for na tayo ay pumupunta dito? Kaya huwag natin sayangin. So, maging aware po tayo. Kapag tayo nakapakinig na ng salita ng Diyos, at pag nakita naman natin na talagang tama lang, akma lang sa buhay natin, tanggapin natin, at kung meron tayong kailangan ihingi ng tawad, ihingi natin ng tawad. Yung iba kasi, hindi nila alam, sinasabi lang nila, utang ng tama sa akin yung mensahe eh. Habang nagminensahe nga si Pastora, ay talagang umaano sa aking puso eh, na tumatalab sa akin. Pag ganun po, magpasalamat tayo sa
Panginoon kasi hindi yan na taon, kundi luloob ng Diyos na may matumbok sa buhay natin, sa bahagi ng buhay natin, sa puso natin. Nang sa ganun, kung mayroon man tayong dapat ipagbago, hindi magbago tayo. Amen po. Sabi nga, ang salita ng Diyos makapangyarihan. Ang salita ng Diyos nagbabago ng tao. Ang salita ng Diyos ay nagtuturo, nagpapaalala, nagre-review. Amen po ba? Patuloy natin na panalangin na lahat tayo baguhin ng Diyos. Yung puso natin, yung isip natin, yung paningin natin, yung mga galaw natin, baguhin tayo ng Espiritu ng Diyos. Amen. To God be all the glory. Panginoon, sa gabi nito, salamat sa pribilehiyo na kami ay mayroong na natutunan salita mo mula sa sulat ni Pablo. Patuloy kong dalangin na kami ay patuloy mong hubugin upang makapaghubog din kami sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan at sa aming mga tinuturuan, Panginoon. Gamitin mo pa ang aming mga buhay na maging buhay na patutuo para sa kanila nang sa ganun magkaroon din ng buhay yung kanilang mga tinuturuan. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito'y binabalik ko po sa iyo sa pamamagitan ng ibanalingkod na si Jesus. Amen.